Homeroom Guidance 1, Quarter 1, Week 2. I belong, we belong. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin? Magaling! Pero bago yan, atin munang alamin ang mga layunin para sa araw na ito. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na matutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba-iba ng bawat miyembro ng pamilya at mga kaklase. Maipahahayag ang kahalagahan ng magandang relasyon ng pamilya at mga kaklase. Maisasabuhay ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at maituturing ang sarili bilang parte ng pamilya. Nakikita mo ba ang mga nasa larawan? Ano ang mga ito? Tama! Ito ay mga Crayola. Ang mga Crayola ay may iba't ibang kulay. Bawat isa ay kakaiba at may kanya-kanyang pagkakakilanlan. Gamit ang iba't ibang Crayola ay makakagawa ka ng magagandang obra. Katulad ng mga Crayola, ang iyong pamilya at mga kaibigan ay may kanya-kanya ring katangian. Katangian na bumubuo sa kanilang pagkatao. Sa aralin na ito ay matututunan mo kung paano tanggapin at ipagdiwang ang mga pagkakaibang ito. Subukan natin. Sa tulong ng iyong magulang o guardian, gumawa ng isang family tree. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan. Tara, gawin na natin. Una, gumuhit ng larawan ng isang puno sa isang malinis na papel. Pangalawa, gumupit ng larawan ng mga miyembro ng iyong pamilya at idikit ito sa iginuhit mong puno. Pangatlo, isulat ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya at ang kanilang tungkuling ginagampanan. Huli, lagyan ng disenyo ang inyong family tree. Sa tulong muli ng iyong magulang o guardian, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga tungkulin ng bawat miyembro ng pamilya? Pangalawa, ano ang iyong damdamin sa paggawa ng iyong tungkulin bilang bahagi ng pamilya? Pangatlo, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya? Alamin natin. Sa isang malinis na papel, kopyahin ang talaan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa ikalawang hanay at pumili ng isang miyembro ng pamilya para sagutan ang ikatlong hanay. Batay sa inyong mga sagot sa talaan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang inyong mga pagkakatulad? Pangalawa, ano ang inyong pagkakaiba? Pangatlo, mahalaga ba na magkaroon ng maayos na relasyon ang mga miyembro ng pamilya? At bakit? Tandaan, ang pagkilala sa iyong mga kapatid at mga kaibigan ay masaya at nakakapanabik. Maraming bagay kang matutuklasan, gaya na lang ng kanyang mga gusto at hindi gusto. Bawat isa sa atin ay naiiba. Maaaring may mga bagay kang gusto na hindi naman gusto ng iba. O di kaya naman ay may mga bagay ka na hindi gusto na gusto naman ng iba. Ang mahalaga ay marunong kang gumalang at rumespeto sa desisyon ng iba. Mabuti na malaman ang iyong kaibahan sa iyong kapwa dahil makatutulong ito upang mas makilala mo pa ang iyong sarili. At kahit gaano pa man kalaki ang mga pagkakaiba,
ito ay nararapat pa rin tanggapin, mahalin at igalang. Kahit sa panahon ng pandemya, hindi dapat mawala ang magandang relasyon natin sa ating kapwa. Kung parating nakikita ang iyong lolo, lola, mga pinsan, kalaro at kaklase dahil sa ating sitwasyon, may mga paraan pa rin para maipakita sa kanila ang iyong pagpapahalaga. Ito ang ilan sa mga maaari mong gawin upang maipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong kapwa. Una, igalang ang iyong mga magulang at mga nakatatanda. Pangalawa, tumulong sa mga gawaing bahay. At pangatlo, bahagi ang iyong mga laruan sa iyong kapatid. Hindi ka man maaaring lumabas dahil sa pinaiiral na community quarantine, maaari mo pa ring maipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong mga kapitbahay, kaibigan at mga kalaro. Maaari mo silang batiin mula sa inyong bintana tuwing makikita niyo sila. Maaari ka ring sumulat ng maikling mensahe o magpadala ng mga text message sa iyong mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang pagpapanatili ng mabuting relasyon sa iyong kapwa ay pagpapakita rin ng iyong pagmamahal. At ito ay mahalaga lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kaya mo yan! Sa tulong ng iyong magulang o guardian, gumawa ng simpleng talaan na nagpapakita ng mga paraan kung paano makitungo ng tama sa iyong pamilya at mga kaibigan. Gumuhit ng masayang muka kung nagawa o nagagawa mo ang mga ito. Gawin ito sa isang malinis na papel. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong pakiramdam tuwing nagagawa mo ang mabuting pakikitungo sa iba? Pangalawa, mahalaga ba na ipakita ang paggalang at kabutihan sa kapwa? Bakit? Ang aking mga natutunan, lagyan ng check ang mga patlang kung ikaw ay sumasang-ayon sa mga sumusunod na pahayag at X naman kung hindi. Una, sinusunod ko ang aking mga magulang na manatili sa loob ng bahay habang ipinatutupad ang quarantine. Pangalawa, ibinabahagi ko ang aking mga laruan sa aking mga kaibigan at kaklase. Pangatlo, ginagalang ko ang mga miyembro ng aking pamilya. Pang-apat, nagpapadala ako ng mga mensahe sa aking mga kaibigan at guro. 5. Kinukuha ko ang mga laruan ng aking kapatid nang hindi nagpapaalam. Pang-6. Tumutulong ako sa paggawa ng mga gawaing bahay. 7. Nakikipaglaro ako sa aking mga kapatid. Pang-8. Pinabati ko ang aking mga kapitbahay tuwing nakikita ko sila. Pang-9. Sinasabi ko ang aking mga nararamdaman sa aking mga magulang. At pang-10, ginagalang ko ang aking mga magulang at mga nakatatanda. Bahagi ang iyong isip at damdamin. Gumuhit ng bituin, sapat lang kung tama ang sumusunod na pahayag. Una, gumagamit ako ng salitang please kapag ako ay humihingi ng pabor. Pangalawa, niyayakap at pinasasalamatan ko ang aking mga magulang at guardian. Sunod, kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Unang bilang, maipakita ko ang mabuting pakikitungo sa aking kapwa sa pamamagitan ng magbigay ng 3 sagot. Pangalawa, mahal ko ang aking pamilya dahil